Naranasan niyo na bang masaktan kahit wala kang kasalanan? Masasaktan ka ba kahit wala kang kasalanan, ngunit ikaw ang pinurusahan? Kung ikaw ang nasa tauhan sa kabanata, gagawa ka ba ng aksyon at boses sa loob ng pang-aapi at pang-aabuso upang ipaglaban ang lahat? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rian Iswila, ang iyong tagapagkulat sa ikasiyam na kabanata. Kung nais niyong malaman kung ano ang nangyayari sa ikasiyam na kabanata, makinig at manood. Laman din natin kung bakit sa ikasiyam na kabanata pinamagatang ang mga pinati at kung ano rin ang maging aral nito sa atin. Sa kabanata nito, ipinamalita sa buong bayan ng San Diego ang pagkakadukot ni Kapisan Calles. Subalit, sa halip na managot, ang mga taong may kapangyarihan ay naghugas kamay at walang silisi sa naganap na kasalanan. Pinapahayag ng Guardia Civil at ang mga private na pinamakanan lamang nila at pinanakot sa tuloy. Kahit malinaw ng kanilang pang-aabuso at pagsusumbong ang naging sa ng pagkawala ng lupa at kalayaan Kapisan Calles. Samantala, si Urbana Pucha ay nagpapakita ng maling pananaw sa religiyon sa pamamagitan ng pagsisik ng huli at tutingin sa sinapit ng kanila bilang karusa ng Diyos. Pinagawalan niya si Huli na dalawang skandalisilo at pinilit ito magbukod, magdasal at magtrabaho kapalit ang pagsalis. Sa huli ay makalaya si Calles at atlasan ng nila ng kanilang kain. Ang pinipin ng kanyang ama at si Huli ay labis na hinakit at kawalan at si Huli ay nagpapalila na sa isang ibutong babae. Dahil sa labis na hinakit at wala ng justisya, tuluyan siyang mawala ng kanyang magsalita. Bago yan, pinalanin natin kung sino ang mga tauhan sa kabanata nito. Narito ang mga tauhan o ang mga pangunahin natin sa kasiyam ng kabanata. Una, si Kapisan Calles. Isa siya magsasaka na nawala ng lupa at nakaranas na kawala ng justisya. Si Urbana Pucha naman ay isa siyang babaeng nililimusa na kumuha kay Huli upang maglingkod sa kanya. Si Huli naman, anak ng Kapisan Calles na napilitan magtrabaho bilang utusan upang matubos at makalaya ang kanyang ama ng Kapisan Calles. Si Candancero naman ay ama ng Kapisan Calles at lolo ni Huli, kung saan na naging ganda ng pagkapipi dahil sila nanakit at pahati sa pagkulang. Ang nangyari sa mga tauhan sa kabanata nito. Sa bayan ng San Diego, inalakay dito ang pagkadukot ni Kapisan Calles dahil sa pagkikita ng mga private, siya ay nakit at pinulong. Habang pinulong si Kapisan Calles, batin niyo ba kung ano ang nangyayari sa kanyang lupa? Ang lupa ni Kapisan Calles ay iba na ang nagmamay-ari habang siya ay pinulong. Ang nagmamay-ari nito ay ang mga private. At batin niyo ba kung ano ang nangyayari sa lolo ni Kapisan Calles? Siya ay si Tandang Siyo. Mula nung mawala si Kapisan Calles at hindi nakapaghanap na kabuhayan para sa kanyang pamilya, siya ay naging isang pipi o maaaring tawagin natin na hindi na siya makapagsalita. At ang kanyang anak naman na si Huli ay nagpapaalila naman kay Urbana Pucha upang matubos at malapalaya
Kaya ang kanyang ama is Kapisantalis. Naging usap-usapan sa bayan ng San Diego na kung sino ang nagilan ng pagkapipi ni Tandang Silo, hindi yung pipi na nasa katawan ng mamanya, pipi ito na maging kahulugan na hindi siya makapagsalita. Naging sabi naman ng mga bahay na Bakalaway mula nung nawala si Kapisantalis, kaya nagkagalanyan siya. Ang iba naman, sabi naman ni Humana Pinchang, ay yan daw ay parusa ng Diyos dahil sa kulang ng pagdadasal at pagpapalaki kay Uli. So, ngayon, si Uli naman, siya ay nagpapalila at siya ay dibutong babae na. Ang dibutong babae, ang kahulugan nito ay isa siyang tulad ni Humana Pinchang na siyang reliyosong babae. So, yun, pagkatapos nun, nagpag-alila niya kay Humana Pinchang na makalaya ni si Kapisantalis, at nung makalaya ni si Kapisantalis, inuntahan niya ang kanyang lupa. Sabi naman niya na nagtataka siya kung bakit iba na ang may-ari ng lupa. Alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa kanya? Kung ano ang susunod na nangyayari sa kanya? Inuntahan niya ang kanyang lulo. Inuntahan niya ang kanyang lulo na kung saan naging pipi na siya. Wala siyang magawa dahil sila ay isa lamang na mga sila lang ay mga alipin lamang ng mga mahihirap. Kaya wala silang lakas upang labanan ang mga Friday. So, nagtanong rin ang mga kapitbahay kung sino raw ang may kasalanan sa naganap na nangyari kay Kapisantalis. Sabi naman ng mga Friday ay wala silang kasalanan, subalit bilang pananlamang nila kanilang tungkol. Makikita natin na ang mga tao may kapangyarihan ay naghugas kamay ay hindi literal na naghuhugas sila, kundi hindi nila ilako na sila ang dahilan kung bakit nawala ng lupa ni Kapisantalis at kung ni Kapisantalis na siyang walang magawa. Makikita natin dito na sa labis ng lakit at wala ng hustisya, tuluyan siya ng kawalan ng salita. Yun ang nangyayari kay Tandang Silo. So, pagkatapos nun, dahil wala siya wala nagawa si Kapisantalis, inuntahan niya ang kanyang lulo. At doon, umupo siya doon at wala mang imig na aksyon at actions. So, sa kabanata nito, may dalawa tayong sumisimbolo. May dalawa tayong
sa dalawang tauhan sa gitna ni Kabisang Talis at ng kanyang lolo na si Tandang Silong, meron silang simbolismo. Katulad na binanggit ko kanina, si Kabisang Talis, siya ay wala siyang magawa dahil sila lamang ay mga alipin. Ano nga ba ang simbolismo nito? Ang simbolismo, ito ay simbolo ng mga tao sa lipunan na walang ginawang aksyon at ginawang aksyon upang labanan ang mga nakaapi at ng pag-aabuso gamit ang mga sulatan. Ikalawa, si Tandang Silong. Mapapansin natin kanina na siya ay naging pipi na. Naging pipi ay kahulugan na hindi na siya makapagsalita. Ito rin ay simbolo sa kabanata nito na wala silang boses na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. So, ano nga ba ang maaaring aral nito sa atin? Sa kasagyang na kabanata, ang aral na mapupulutin natin na kahit anong mangyari, lalabanin natin gamit ang mga karapatan natin upang ipaglaban ang mga sarili natin, maging ang lahat. Sa mga pangyarihan ng mga private, maging aral din dito sa atin na kung sa sunod tayo ay halimbawa kung ako ay mapangulong man o ako ay isang presidente, dahil sa aking pagka-presidente, kaya ko nang kontrolin ang lahat. So, hindi pinapakita sa kabanata nito na kung ako may isang pangulo ng bayan, ay tutulungan kong may aaway sa kahirapan ng mga mamayan. Hindi yung papahirapan natin sila dahil sa ating posisyon. Tandaan natin sa kabanata nito na kahit ano ang mangyayari, kung aapihin man tayo o abusuhin, huwag tayong basta-basta magpapatulad sa dalawang tauhan kay Kabisang Talis at kay Tandang Silong na wala mang imig ginawa, kundi umupo lamang at nanatiling walang imig. So, hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat.